Magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW. Saan mang pulo kayo ng mundo naroon, magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa 70th anniversary ng Leyte Gulf Landing. Pero bago ang lahat, dating gawi, mag-shoutout muna tayo sa mga bagong kaibigan at bagong kakilala. Big shoutout po kay Shawski Vlog, HM Vlog, Lisa DM, Greg Ahero, Probinsyanang Manileña, Perang Pinas, Shirley Bato. Big shoutout kay Today's Sherry, CNS Vlog, E-Vlog and Family, Saudi Boy TV. Big shoutout kay Saiyan Twin, Money Collector, Florabel Channel, Coins TV, Numismatic Sam, Jamki Vlog, at special shout out kay Hilda Eliazar, kay Almir Pabasin, at Ronan Peña. Balik po tayo sa pinag-uusapan. Ang coins po na yan na 70th anniversary ng Leyte Gulf Landing sa harap na bahagi ay mababasa natin ang 70th anniversary ng Gulf Landing. Makikita si Douglas MacArthur kasama si President Sergio Osmeña at mga kasama na naglalakad. May 1944, 2014. Sa likod na bahagi po ay makikita ang rango na 5-star ang insignia at ang mababasa ang I have returned by the grace of Almighty God. Our forces stand again on Philippine soil, soil concentrated by the blood of our two people. Tapos yung Field Marshal Douglas MacArthur at Republika ng Pilipinas. Pagkatapos yung denominasyon na 5 piso. Trivia tayo. Ang biglaang pag-atake ng Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii ay nagdulot ng malaking pinsala sa pwersa ng Amerika. Halos maubos ang kagamitang pandigma ng mga kano na nakabase doon. Matapos noon ay nilusob nilang ng mga Hapon ng Pilipinas. Ito ay nagdulot ng pagkabigla sa ating mga kasundaluhan at maging ang mga Amerikanong nakabase dito pagkat hindi sila nakapaghanda sa pagsalakay ng mga Hapon. Dumaan ng ilang oras, ang Maynila ay tuluyang napasakamay ng Hapon at ang ating mga sundalo ay umatras sa Bataan. Lumipas ang ilang araw, ang Bataan naman ang nilusob ng mga Hapon at doon tuluyang napasuko ang lahat ng sandataang lakas na nasa Pilipinas. Ang 5-star general at Philippine Marshal na si Douglas MacArthur ay napilitang lisanin ng Pilipinas sa utos na rin ng kanilang presidente si Franklin Roosevelt. Ang buong angkan ni MacArthur ay nagtungo sa Mindanao gamit ang isang barko. Mula sa Mindanao ay lumipad patungong Australia. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng intelligence report na ang Australia na ang sasalakayin ng mga Hapon. Nang malaman ito ni Douglas MacArthur, inunahan niya ang mga kalaban at nilusob niya ang Papua New Guinea. At noong 1942, kasama ang puwersa ng Australia at Amerika, nilusob nila ang lugar. At habang nangyayari ito, isa lang ang nasa isip niya, ang palayain ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. Samantala, sa Pilipinas, ang pinanghahawakan ng Pilipino at mga Amerikanong naiwan ay ang salita niyang I shall return.
Noong July 1944 ay inanyayahan si President Roosevelt. Magkita daw sila sa Hawaii. Ang dahilan ay upang planuhin ang kanilang gagawing sa nagaganap na digmaan. Dalawang kanilang pakay, pahinain ang pwersa ng mga Hapon sa Formosa o palayain ng Pilipinas. Pinili ni Douglas MacArthur na unahin ang Pilipinas para mapalaya sa mga kamay ng Hapon. Sa kanyang pagbabalik, hawak na niya ang suporta ng mga sundalo sa iba't ibang bansa upang lusubin ang mga Hapon sa Pilipinas. At dito mag-uumpisa ang kanyang paghiganti. Noong October 1944, ang hukbo ng Kruger Stick, barko na kaalyado ng Amerikano, ay naunang dumating sa Leyte. Kasunod ang barko ni MacArthur. Noong araw din yon, pagbaba ng barko, habang naglalakad siya, kasama si Presidente Sergio Osmeña, pinakuha niya ang kanyang radyo at pinakalat niya sa buong sambayan ng Pilipino na tinupad niya ang kanyang pangako. Dito ay sinabi niya, "This is the voice of freedom, people of the Philippines. I have returned by the grace of Almighty God, and our forces stand again on Philippine soil. Soil concentrated in the blood of our two people. The hour of your redemption is here." Yan ang sabi ni Douglas MacArthur. Yan po lamang. At sana'y nakapagbigay ako ng konting impormasyon at konting kaalaman sa ating manonood. Sa susunod ko pong video ay i-like nyo po ang video ko. At mag-subscribe kayo. Pindutin ang notification bell. Pag nilike niyo yung video ko, siyempre masaya. At sa huli, ay masabi ko, mabuhay po tayong lahat.